Sure you got the right address here? Where do you boys think this is, Atlantic City? I'm sorry, I'm looking for You're in the wrong neighborhood, man. You way out of your hood, white boy? Whack accent. I'm looking for a family. Or maybe you a cop. Hey, get the hell out from my building, you little shits. Come on, man. He's a chump. This is your lucky day. Nagsimula ang kwento sa France, sa isang hindi kilalang lalaki na hinahabol ng dalawang FBI agent sa mga lansangan ng lungsod. Sumalpok siya sa isang pinto ng isang apartment, tumalon sa mga balcony, at patuloy na tumakas sa kabila ng kanyang mga pinsala. Matapos mahulog sa kalye sa ibaba, tumakas siya sakay ng tricycle, habang ang mga humahabol sa kanya ay sumunod sakay ng isang sasakyan. Nagawa niyang maiwasan ang mga humahabol na estranghero, ngunit na-distract siya, at bumangga sa windshield ng isang umaandar na sasakyan. Sa lakas ng impact, nabasag ang salamin at namatay ang lalaki. Kalaunan, si Alan Morrow, isang French police officer, ay dinala sa pinangyarihan ng kanyang kasamahan na si Sebastian, para sa isang nakakabahalang dahilan. Who is he? Ang patay na lalaki ay may eksaktong pisikal na itsura ni Alan. I thought it was a sick joke. Ipinaliwanag ni Sebastian na pinahirapan ang biktima bago hinabol sa mga lansangan. Sa bulsa ng lalaki, may nakita silang matchbook na itinuturo ang isang malapit na hotel. Bagamat nais ni Sebastian na ilayo si Alan sa investigasyon dahil sa pagkakahawig, iginiit ni Alan na nakikilahok na siya. I'm involved. Did you see his face? Kalaunan, pumunta sila sa hotel, kung saan nagkamaling kinilala ng may-ari si Alan bilang si Mikhail Suvarev, at nag-iwan sa kanya ng mensahe na nagsasabing tawagan niya si Alex Bohemia. Did he leave a number? No, monsieur. Sa loob ng silid ni Mikhail, nakita nila ang isang passport na naglalaman ng petsa ng kapanganakan ni Alan, isang tiket sa eroplano patungong New York, pera, at isang driver's license. Sa sumunod na eksena, bumisita si Alan sa kanyang ina, na ibinunyag ang isang masakit na lihim, meron siyang kambal na kapatid. Dahil sa matinding kahirapan, napilitan ng pamilya na iwanan ng isang bata sa kapanganakan. Ang batang yun, si Mikhail, kalaunan ay inampon ng isang abogado. Dahil sa pagkakasala, nanlumo ang ina at nagsisisi sa kanyang ginawa, kaya inaliw siya ni Alan. You did what you had to do. I don't blame you. Can you remember his name? The lawyer. I don't blame you. Etienne Saint-Denis. He had an office in Place Pigalle. Determinadong malaman ang katotohanan, naglakbay sina Alan at Sebastian sa Paris para makipagkita sa abogado. Gayunpaman, pagdating nila doon, nakita nila ang apartment na nilalamon na ng apoy. Agad na pumasok si Alan at natuklasan niyang pinatay ang abogado. Sa proseso, nakita nila ang isang babae na patuloy na sumisigaw, at kinuha ni Alan ang isang fire extinguisher para apulahin ang apoy. Nakiusap ang babae na huwag siyang patayin, at ibinigay sa kanya ang mga adoption papers ni Mikhail. Hinawakan ni Alan ang ginang at papalabas na sana sila ng apartment, nang bigla siyang inatake ng isang lalaki, isang malaking Russian hitman. Isang laban ang sumiklab sa pagitan ng dalawa, ngunit kalaunan ay nagtagumpay si Alan na talunin siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang babae at tumakbo na palayo sa nasusunog na gusali. Sa labas, ipinakita niya kay Sebastian ang mga adoption papers, na nagpapakita na si Mikhail ay inampon ng isang Russian family na dumating sa Estados Unidos. When's the flight? What flight? Mikhail's flight to New York. Pagkatapos nito, naglakbay si Alan sa New York dala ang passport at plane ticket, upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kapatid at malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Sa sandaling yun, naalala niya ang mga tiket na natagpuan sa hotel at nagpas siyang pumunta doon, habang nagpapanggap bilang si Mikhail. Pagdating sa New York, nakilala niya ang isang madaldal na taxi driver, at kinumbinsi siya na tumulong sa pag-track kay Alex Bohemia. Alex Bohemia. Dinala sila ng kanilang paghahanap sa isang delikadong neighborhood, kung saan si Alan ay halos mapagtripan na ng mga local thugs. You're in the wrong neighborhood, man. You way out of your hood, white boy? Whack accent. I'm looking for a family. Or maybe you a cop.
Get the hell out from my building, you little shits! Come on, man. He's a chump. Sa kabutihang palad, nailigtas si Alan ng isang lalaking nagngangalang Martin na napagkamalan siyang si Mikhail. Everybody's supposed to be scared of you. They're supposed to be scared. Oh, please. Big-time gangster like you? Rich? I'm not who you think I am. Ibinunyag ni Martin na si Mikhail ay malalim na nasangkot sa Russian Mafia. Nang sabihin ni Alan ang pangalan ni Alex Bohemia, idinirekta siya ni Martin sa Bohemia Club sa Little Odessa. Не уезжай, ты мой голубчик, печальна жизнь. Pagpasok niya sa club ng gabing yun, inalok siya ng bartender ng libreng inumin. Hindi nagtagal, isang babaeng nagngangalang Alex Barlett ang nagkamaling kinilala siya bilang si Mikhail at agad na nilaplap siya. What the hell are you thinking coming in here? Pagkatapos ay binigay niya kay Alan ang isang susi sa isang hotel room at binalaan siya na hindi siya dapat naroroon. I'll see you as soon as I get off, alright? Pagkatapos umalis sa club, si Alan ay hinarang ng mga thugs na nagtatrabaho para sa isang gangster na nagngangalang Ivan, na inakusahan si Mikhail ng pagtataksil sa kanila at sinabi na gusto siyang makausap ng kanilang amo. Sinubukan nilang saksakin siya, ngunit nanlaban si Alan at nagawang mapabagsak sila. Ilang sandali pa, dumating ang madaldal na taxi driver, at inalok si Alan na ihahatid siya sa hotel, habang ipinapakita ang susi na ibinigay sa kanya ni Alex. Dahil wala siyang tiwala sa babae, sinadya ni Alan na pumasok sa ibang kwarto. Sa kabilang banda, dumating si Ivan sa Bohemian Club at natuklasan na ang kanyang mga tauhan ay nabigo na pigilan si Alan ng kahit 10 minuto. How long can you hold your breath, Yuri? Sa takot, inamin ni Yuri na nakausap ni Mikhail si Alex na tumulong sa kanya na makatakas. Nang kumprontahin ni Ivan ang babae, nagsinungaling si Alex na sinabing ang kanilang pag-uusap ay tungkol lamang sa isang tawag sa telepono na natanggap ni Mikhail at pagkatapos ay umalis na siya sa silid. Get back to work. Kinagabihan, nakatulog si Alan sa silid ng hotel, ngunit nagising siya nang may kumatok sa pintuan. Lumalabas na ito ay si Alex, na agad na pumasok sa loob at sinimulan siyang halikan. Nang magsimula ng maghubad ang babae, dito na inamin ni Alan na hindi siya si Mikhail. Can do it. Ilang sandali pa, napansin nilang nasa hotel si Ivan at hinahanap siya nito. Hiningi ng mga kriminal sa may-ari ng hotel ang room number ni Alan, ngunit pagpasok nila sa loob, wala na ang dalawa. Tumakbo sila sa mga rooftop, at hindi nagtagal, nakita sila ng mga kriminal. Dumating sila sa isang nightclub, kung saan nagsimulang magpaputok ang mga tauhan ni Ivan, at dito na nagkaroon ng kaguluhan. Buti na lang ay napansin sila ng kaibigang taxi driver ni Alan sa labas ng club, at nag-alok sa kanila ng tulong. Nagawa nilang matakasan ang Russian hitman at ang gang ni Ivan, ngunit sa kasamaang palad, nabaril na pala ang taxi driver at kailangan nilang huminto. Nagpaalam si Alan sa kanyang kaibigan sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay tumakas na kasama si Alex. Hindi nagtagal, huminto sila sa isang restaurant, kung saan ibinunyag sa kanya ni Alex na si Mikhail ay kanyang kasintahan, at na si Mikhail ay lihim na nakikipagtulungan sa FBI upang makatakas sa Russian Mafia. Hiniling ni Alan na dalhin siya sa bahay ni Mikhail upang malaman ang higit pa tungkol sa kanya, ngunit itinuturing ito ni Alex na isang masamang ideya. Gayunpaman, kalaunan ay pumayag din ang dalaga na dalhin siya doon sa takot na baka mahanap siya ng mafia. Lumipat ang eksena sa mga FBI agent na nagtatrabaho para sa Russian Mafia, na sinabing kailangan nila si Alan upang makumpleto ang isang gawain. Samantala, sina Alan at Alex ay dumating sa bahay ni Mikhail, kung saan naghihintay sa kanila ang isang gangster. Agad naman siyang pinabagsak ni Alan, at pagkatapos ay sinuri na nila ang bahay. Doon, nakahanap si Alan ng patunay na natuklasan ni Mikhail ang kanyang pag-iral pagkatapos mabasa ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa mga combat achievement ni Alan. Sa sandaling yun, dumating ang mga tauhan ni Ivan, na humantong sa isa pang marahas na paghaharap. Kinuha ni Alan ang isang salamin at paulit-ulit na hinampas si Yuri, at sinabihan itong layuan siya. Kalaunan, pumunta si Ivan upang makipagkita sa kanyang Russian Mafia boss na nagngangalang Kirov, na inutos na dalhin si Alan ng buhay sa kanya, sa pag-aakalang ito ay si Mikhail. Gusto ni Ivan na harapin siya sa sarili niyang paraan, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya,
ngunit pinagbawalan siya ni Kirov na gawin yun. This is not a democracy. You do what I say, you understand? Samantala, pansamantalang nanatili sina Alan at Alex sa cabin ng isang kaibigan. Nang magtaka si Alan kung bakit gusto siyang patayin ng mafia, ibinunyag ni Alex na kinailangang makipagtulungan ni Mikhail sa FBI laban kay Kirov. Kinabukasan, ang dalawang FBI agent ay dumating sa cabin, at alam nilang si Alan yun at hindi si Mikhail. Ayon sa kanila, si Mikhail ay nagtago ng ebidensya laban sa Russian Mafia para makaalis sa kanilang maruming negosyo. Gusto nilang magpanggap si Alan bilang si Mikhail, at kunin ang ebidensya mula sa isang safety deposit box sa isang bangko sa Nice, France. Ngunit ang totoo, gusto lang talaga nilang burahin ang ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa Russian Mafia. Nang ma-realize na ang FBI, hindi ang mafia, ang may kinalaman sa pagkamatay ni Mikhail, tumanggi si Alan na makipagtulungan. Sa puntong yun, sinubukan nilang gumamit ng karahasan. Ngunit itinali sila ni Alan at pagkatapos ay umalis kasama si Alex. Nang makarating sa kanilang destinasyon, inutusan ni Alan si Alex na manatili sa sasakyan. We're in this together, right? I promise you, I'll come back for you. At pumunta upang makipagkita kay Kirov, ang pinuno ng Russian Mafia. Nahanap niya ang mga ito sa isang bathhouse at ipinaalam kay Kirov na sinubukan siyang patayin ni Ivan, na labis namang ikinagalit ng mafia boss. Agad na itinaboy ni Kirov si Ivan. Get out! Para makausap niya ng pribado si Alan. Humingi si Alan ng ligtas na transportasyon pa uwi sa France, at ipinangako sa kanya ang listahan sa bangko na itinago ng kanyang kapatid. Sa kabilang silid, trinaydor ni Ivan si Kirov, at ipinadala ang malaking Russian thug upang patayin ang dalawa. Habang nakikipag-usap, sinaksak ng lalaki ang mafia boss, kaya wala nang ibang choice si Alan kundi makipaglaban. Sa panahon ng paghaharap, si Kirov ay binaril ni Ivan. Kasunod nito, hinabol ni Ivan at ng kanyang mga tauhan si Alan, na nagawang makatakas mula sa bathhouse. Isang habulan ang naganap sa lungsod, kung saan si Alan ay malapit na sanang mabangga ng tren, ngunit nagawa niyang makatakas sa tamang oras. Hindi nagtagal, dumating na ang NYPD sa pinangyarihan at naaresto nila si Alan. Kinabukasan, nakipagpulong si Ivan sa dalawang tiwaling FBI agent, at sinabi ng dalawa na kailangan nila si Alan upang makuha at masira ang mga ebidensyang nakatago sa bangko sa Nice. Kalaunan ng gabing yun, nagawang matunton ng dalawang tiwaling ahente si Alex at ginawa siyang bihag, at tiniyak ang pagpapalaya kay Alan mula sa kustodiya ng pulisya sa isang kondisyon. Dapat na maglakbay si Alan sa Nice Bank para buksan ang isang safe, kung saan itinago ni Mikhail ang isang listahan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno na konektado sa Russian Mafia. Sa sumunod na eksena, ang lahat ay pansamantalang nanatili sa isang hotel room sa Nice. Sa sandaling yun, pumunta si Alex sa banyo at tinanong si Alan kung meron siyang plano ng pagtakas, ngunit sinabi ni Alan na wala. Binigyang diin ni Alex na hindi sila bubuhayin ng mga tiwaling ahente, kahit na makuha nila ang listahan. Kalaunan ng araw na yun, dumating na sila sa bangko, at dito nabunyag na nahuli ni Ivan ang kaibigan ni Alex na si Sebastian. Dahil sa patakaran ng bangko, si Alan lamang ang may access sa safety deposit box, at ang mga FBI agent ay kailangang maghintay sa labas. Pagkatapos ng ilang pagsubok na tanong, nakuha na ni Alan ang access sa safe. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang libu-libong dolyar na pera, isang baril, at isang recording ni Mikhail, na nagpapaliwanag kung bakit siya umalis sa buhay krimen upang makasamang muli ang kanyang pamilya. Dito rin nabunyag na partikular na ginawa ni Mikhail ang recording para kay Alan, dahil hindi siya nagtitiwala sa iba. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na ipadala ang ebidensya, sinisisi ang mga kriminal na Russian at ang FBI sa Embahada ng Amerika. Dagdag pa rito, ang pera ay para kay Alan at sa kanyang ina, na natutunan ng mapatawad ni Mikhail. Sa panahong yun, naging emosyonal si Alan at pagkatapos ay naghanda na para umalis. Inutusan niya ang manager ng bangko na ipadala ang mga materyales sa Embahada ng Amerika. Pagkatapos nito, nagsindi siya ng sigarilyo at inactivate ang sprinkler system para makatakas.
Ngunit paglabas niya ng silid, natuklasan niyang patay na ang manager at wala na rin ang mga ebidensya. Lumalabas na kagagawan ito ng Russian hitman na ipinadala ni Ivan upang nakawin ang ebidensya. Tumunog ang alarma ng sunog at narating ni Alan ang elevator sa tamang oras, kung saan sinimulan niyang labanan ang malaking Russian. Bumukas ang elevator at papasok na sana ang mga tao, ngunit inutusan sila ng Russian na umalis. Pagkatapos ay sinimulang sakalin ng hitman si Alan, habang sinusubukan niyang kunin ang isang kutsilyo. Buti na lang ay nagawang masipa ni Alan ang kutsilyo, na tumusok sa paa ng hitman. Bumagsak ang Ruso sa sahig, at agad naman siyang sinaksak ni Alan. Nang bumukas ang elevator, itinutok ng mga pulis ang kanilang mga baril kay Alan. Sa labas, kinuha ng dalawang tiwaling FBI agent si Alex, at tumakas sila sakay ng isang sasakyan. Samantala, susuriin na sana ng mga pulis ang van ni Ivan, ngunit ipinakita ni Sebastian ang kanyang badge at pinaalis sila. Ngunit sa sandaling yun, biglang pinalibutan ng mga sasakyan ng pulis ang van at inutusan silang lumabas dito. Sinubukan ni Sebastian na pigilan si Ivan, at sa mga oras na yun, dumating din si Alan at binarila ang driver sa ulo. Kinuha ni Ivan si Sebastian bilang kanyang hostage at sinubukang tumakas. Gayunpaman, nagawang mabaril ni Alan ang mga gulong ng van at bumaliktad ang sasakyan. Pagkatapos ng pagsabog, nagliyab ang sasakyan at sinubukan ni Alan na iligtas ang kanyang kaibigan. Binasag niya ang salamin ng van at hinawakan ang kamay ni Sebastian, ngunit pinigilan siya ni Ivan at pinaulanan ng putok, ngunit nagawang makaiwas ni Alan. Sa loob ng van, binugbog ni Sebastian si Ivan, at saka nagawang makalabas ng van sa tulong ni Alan. Sa huli, lumayo ang magkaibigan bago tuluyang sumabog ang van. Sa sandaling ipinaalam ni Sebastian kay Alan ang tungkol sa dalawang FBI agent na dumukot kay Alex, agad na tumakbo si Alan sa trapiko at nagawang makilala ang sasakyan ng mga agent. Nagnakaw siya ng isang sasakyan, at isang mahabang habulan ang naganap sa lungsod. Sa huli, nagtapos ang habulan ni Alan at ng mga FBI agent sa isang cold storage room. Ginamit ng dalawang ahente si Alex bilang kanilang hostage, at sinubukang patayin si Alan, na nahihilo pa rin pagkatapos ng impact. Lumabas siya ng sasakyan at nagawang barilin ang isa sa mga tiwaling ahente. Ang huling natitirang agent ay sinabing wala na sa kanya ang ebidensya, ngunit nais na niya ngayon ang pera na iniwan ni Mikhail para sa kanyang kapatid. Nang hindi inaasahan, biglang lumitaw si Alan mula sa likuran at itinulak ang ahente sa lupa. Nakahanap ang ahente ng chainsaw at inatake si Alan nito, ngunit nagawang mabawi ni Alan ang kanyang baril at pinatay ang agent. Kasunod ng mga kaganapan, ang ebidensya ni Mikhail tungkol sa pagsasabuatan sa pagitan ng mafia at ng FBI ay matagumpay na nakarating sa Embahada ng Amerika. And thanks to his money, you can afford to eat here. Sa huling eksena, gustong ipakilala ni Alan ang kanyang bagong kasintahan na si Alex sa kanyang ina upang parangalan ang alaala ng kanyang kapatid na si Mikhail, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.